At nasa kamay na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quiboloy. Kinumpirma So yun mga pre, no? Si Quiboloy ay nahanap na at nasa kamay na ng mga otoridad. 'Di ba? So, paano ba yan? Kaya pala, mga agresibo itong mga miyembro ni Quiboloy kasi alam nila na nandyan sa bunker kasi confirm po, may bunker talaga. 'Di ba? Confirm. Kaya pala, hindi nila itinuturo yung entrance po, no? Ng bunker na yan. Ayan, pinahirapan nyo lang yung sarili nyo. Huwag nyo kasing kakalabanin yung batas. Kasi tao kayo. Diba? Paano na ngayon? Ito na. Paano na ngayon itong mga pinapasahuran ni Quiboloy? Makukulong na yung amo. Naka-freeze pa yung mga bank accounts. Paano na yan ngayon? Sabi nyo mapapahiya si Torre dito. Sabi nyo mapapahiya. Mukhang kayo yung napahiya kay OGC Kayo yung nasupalpal tuloy natin. ito ni DILG Secretary Ben Kinumpirma balik natin ito. Quiboloy. Kinumpirma ito ni DILG Secretary Benher Abalos. At ito po ay nangyari Si Abalos po, Binor Abalos, ang nagkumpirma na nahuli na itong si Quiboloy. Actually, papakita ko sa inyo Ito pa tong lawyer ni Quiboloy, sinungaling din to Kasi kung makikita nyo dito, ayan may selfie pa sila nagpicture pa sila Noong interview dito sa lawyer ni Quiboloy na si Torion, ang tanong sa kanya, alam niyo po ba kung nasaan si Quiboloy? Anong sagot niya? Hindi ko po alam, di na nga kami nag-uusap You know, may English pa, diba? Di daw niya alam, tagal na daw na di nag-usap. Yun pala, araw-araw nag-uusap. Minu-minuto. May communication. Diba? Sinungaling. Paano na yan? Mukhang magiging unti-unti ng unti-unti nang lumulubog tong QGC Kasunod niyan, dapat ang QGC hawakan na po ng ating gobyerno. And congratulations! Congratulations po kay Torion na talagang success yung kanilang mission dyan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi basta-basta yung kapulisan. Na pag pumunta dyan, alam talagang nilang nandyan. Diba? Kasi pag may warrant ka at alam mo namang wala talaga dyan, bawal mo talagang pasukin yan. Pero pag confirmed, alam mo sa sarili mo na nandyan talaga ang hinahanap ninyo, pwede mong pasukin yan basta may warrant of arrest ka. Sino nga yung NBI dyan sa Davao, yung kalbo? Nakalimutan ko yung pangalan Sabi nga niya, ano nga isang oras kami dyan, pinagpapawisan na nga ako. Wala naman daw silang nakitang Quiboloy. Di ba pagkasinungaling? Sino nga yung kalbo na yun? Nakalimutan ko yung NBI. Ganyan ba kahina ang NBI Davao? Sabi niyo mga mahihina itong mga mga kapulisan. Bakit nahuli si Quiboloy? Yan si Quiboloy parang nalulungkot. Nalulungkot. Quiboloy, ito para sa'yo. Ngayon, sinasabi mo Quiboloy na inosente ka. Humarap ka. Okay? Humarap ka ngayon sa husgado. Humarap ka sa batas. Hindi ko alam kung may magkakaroon pa to ng hearing sa Senado. Hindi ko alam. No? Pero siguro baka magkaroon. Kasi si Senator Risa Hontiveros, natandaan nyo, hinamon po ito ni Quiboloy. Sabi niya, hamunin daw, pero wag daw dyan sa Senado. Mukhang mapipilitan ka, Quiboloy. Wala kang magagawa. Mukhang makakarating ka sa Senado nito. Ito, panoorin po natin yung kasunod ng balitang ito. matapos
ang 2 linggo na araw-araw na paghahanap ng mga pulis po doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nako, mahaba-habang Oo. teleserye yung nangyari. Oo, abangan. Marami pang mangyayari, marami pang maku-question dito. No? Eto na ngayon, nahuli na yung inyong leader. Susunod na yung mga galamay. Well, congratulations kay sa PBBM administration, kay Tory at sa lahat ng ating kapulisan, congrats. Nagbunga ang inyong paghihirap diyan. 'Di ba? Ito ba yung tinatawag yung weak admin? Tapos nilalait-lait yung pa si Tory? Tingnan nyo yung nilalait nyo ngayon. Sabi nyo mapapahiya ka. Mukhang kayo yung mapapahiya dito Ha? Confirm po ito hindi po ito fake news Pastor Kibuloy na aresto na. Breaking news po yan. Diba? Kawawa ito si si Kibuloy. Naku po. Ang kayabangan kasi noon inuna. Ang hamon ko ngayon sa iyo, Kibuloy, ipa-stop mo yung kaso mo na to. Kumusta mga KOGC members? Mag-iyakan na kayo dyan. Diba? Iyak na kayo ng sipon, dugo, pasintabi po sa mga kumakain. Ang yayabang nyo kasi. Po natin yung mga report pa ni na Hernel Tocmo na nasa Davao City na kanina nandun lang sa labas ng KOJC compound. So, saan ngayon dadalhin? So, eto na. Nandun pala si Kibuloy sa bunker. Nakamonitor pala siya dun. Kasi legit po, confirm na may bunker, di ba? Oo. Nakamonitor pala kung ano yung mga nangyayari sa labas. Nanonood pala yung inyong Diyos. Diyos-Diyosan. Diba? Kaya kung papansinin nyo, pupunta yung mga pulis doon, maghahanap, may haharang na mga tanga. Nagpapakatanga. Haharang sila. Diba tama yung sinabi ko noon na pag once sinarangan ka sa mga ginagawa mong activity, matik, meron talaga yan. Nandyan talaga yan. Well, tama nga. Diba? Ikaw ngayon Bato, tingnan mo. Ginisa-gisa mo si Torion diyan sa hearing mo na yan. Anong sabi ni Bato? Pauwiin na daw yung mga pulis kasi kawawa. Yung iba wala na daw ligo. Yung iba wala nang matintulog, walang kain. Kaya pala, sinasabi ni Bato yun. Kasi, alam ni Bato kung nasan si Kibuloy at malapit na itong mahuli. Kaya pala sinasabi ni Bato yun. Diba? Naku po, Bato. Booking na booking ka na. Kung hindi ka sana nag-hearing at nahuli ngayon si Kibuloy, medyo safe ka pa. Pero, sa ginawa mong hearing, lalo kang nadiin, Bato. Paano na yan, Bato? Mukhang katapusan na ng karera mo. So, napatunayan po natin ngayon. Napatunayan. Nakakita natin, nalaman natin na itong mga miyembro, itong KOGC, lawyer ni Kibuloy, Bato, mga senador na to na kumakampi kay Kibuloy ng mga sinungaling po silang lahat. Sabi nung tanga na magpapapatay kay PBBM, anong gagawin pastor sa ilalim ng lupa? Di ba ginagawang tanga yung ating mga kapulisan? Ha? Ginagawa pong tanga ang ating mga kapulisan ng mga kuto na to. Ngayon, anong masasabi nyo dahil nahuli na si Kibuloy? Patuloy natin to. Si Oo. Pastor Apollo Kibuloy, ano? At ano yung gagawin din ng mga miyembro ng KOJC sa ganitong development. Di ba? Yan yung abangan natin. At isa sa gustong malaman ng mga tao ay kung ito-turn over natin siya sa Amerika. Yun ang sinasabi. Yun ngayon Kibuloy. Diyan ka ngayong kabahan. Saan ka ba mapupunta? Sa Amerika nga ba? Kasi may ginawa ka dun. Alam mo, hindi mo pwedeng takasan
yung ginawa mong mga mali. Ah, ginawa mo yan, panindigan mo, harapin mo, Kibuloy. Magpaka-Diyos ka. Humarap ka. Patunayan mong powerful ka. Patunayan mong kaya mong ipa-stop ang lahat. Diba? Pag napa-stop mo yan at tumagos ka sa kulungan, papalakpakan kita. Ibibigay ko yung ano ko sa'yo. Tiwala ko sa'yo. Tingnan mo yung mukha ni Kibuloy dito. Malungkot. Si Torion sabi niya, tagal nang hindi kami nag-usap ni Pastor Kibuloy, hindi ko alam kung nasan yan. Sabi ko nga noon imposible kasi lawyer ka eh. Sasabihin mo hindi mo alam. Alam mo, lawyer ka eh. Diba? Huwag mong pinaglululoko yung mga Pilipino. O sino sinungaling ngayon? Sino? O diba kayong mga KOGC? Kayo, diba? Kayo ang sinungaling. Pati mga sarili ninyo, niluluko nyo, pero kaming mga matitino, hindi nyo kami maluluko. Nag-selfie pa sila, oh. Sana all. Diba? Pinakamalaking achievement ito ng PBBM administration, ng ating mga kapulisan, of course, kaya Nicolas Torre. Diba? Oo, so palakpakan po natin yan. Kaya ito, si Nicolas Torre, pag tumakbo ito ng pagka-senador, ay naku, maraming bubuto dyan. Kasi, pinapatupad niya, sumusunod siya sa batas. Hindi siya yung katulad ng panahon ni Digong na pag pumalag ka kaunti, babariling ka, sasaktan ka. Hindi ganun ang mga kapulisan natin ngayon. Huwag nyo lang silang uunahan. Natural, gaganti ang mga yan. Pulis yan eh. Rumispeto kayo para hindi kayo masaktan. Ngayon, nahuli na si Kibuloy, isunod na punting na ng ating kapulisan, ng ating gobyerno, yung mga nang balahura sa gobyerno, ng fake news sa gobyerno, yung mga nagbanta sa ating Pangulo, nagbanta kay Nicolas Torre. Tingnan nyo po yun. Silipin nyo na. Isunod nyo na sila. Para masampahan ninyo ng kaso. Kasi hindi po magkakaroon ng bagong Pilipinas hanggat nandyan yung mga kuto na yan. Tuloy tayo. Sabi po ni Pastor Apollo Kibuloy na sana pwede siyang sumuko kung hindi siya ita-turn over. Pero sabi nga ng Pangulo, kumbaga wala nang kinalaman ang executive, ang gobyerno ng Pilipinas sa korte. Yes. Kasi hindi naman ang Pangulo natin, hindi naman katulad ni Digong na nakikialam yata sa korte noon. Pinapakialaman. Yung kaso nga ni Kibuloy, halatang halata naman eh. Diba, pinakialaman ng kaibigan niya. Ang Pangulo natin, nagtatrabaho lang, ay out na siya dyan sa mga korte. Hindi na makikialam yan kasi hindi na trabaho yan ng ating mahal na Pangulo. Kung makikialam yung Pangulo dyan sa korte, magiging bias na yung ating Pangulo. Wala nang bagong Pilipinas kung ganun. Kaya okay yun, tama po ang sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nilang bangag. Sino ngayon yung bangag? Diba kayo? Kasi mga sinungaling kayo. Diba? Ang ating mahal na Pangulo, hindi na makikialam dyan, bahala ng korte. Good luck sa'yo, Kibuloy. At mga kaso. Ang isang alamin din, talagang paano nahuli o nakuha, diba? Ayun! Paano nahuli o nakuha? Ang sa akin dito, okay? Baka, doon nila nakita sa bunker. Kasi kinonfirm naman ni Abalos na may bunker talaga. So kung i-connect natin yung mga pangyayari, sitwasyon, ay parang doon siya nahuli. Kasi kinonfirm na may bunker talaga. So doon siya nahuli. Dapat tingnan din ng media
yung bunker na yun kung may mga laptops ba or mga gadgets para mag-monitor sa labas, dapat i-check din. Para malaman po ng publiko, para maging transparent. Tama? Kasi ang itong Isiminay, napaka-sinungaling nito. Diba? Buti na lang talaga nahuli na ang inyong kulto. Ba? Ano yung saan? Ito yung mga detalye nga abangan natin dahil importante po itong mga kapamilya. Yon. Aabangan. Importante po yun. Detalye by detalye, importante po yun. Kailangan talaga nating abangan. Kaabang-abang po ito. Bukas or mamaya, matinding bakbakan ito. No? Etong mga, tingnan natin, kung ano yung mga activity ng mga garbage creator ni Kibuloy o yung mga vlogger ni Kibuloy. Tingnan natin. No, kung ano yung mga pinaggagawa nila ngayon, mga kalukuhan. Ayan na, kinarma na. Ito. Tingnan natin. Naka-live eh. Tingnan natin Ito na. Ito na. Yan! Tingnan natin. Ay, naku po. Alright. Yan. Malayong ma-dismiss ulit yan. Walang kwenta yung kaso na yan. Na-dismiss na yan noon pa. Ngayon, Ikaw naman, Dada. Wala palang kwenta eh. Relax ka lang. Huwag kang masyadong agresibong animal ka. Masyado kang agresibo eh. Tore, harapin mo na ngayon yung kaso mo. Harapin na ngayon, Tore. Nanakot na ngayon. Dahil nahuli si Kibuloy, nanakot na ngayon. Harapin mo na ngayon yung kaso mo. Putang ina, sabi nga ni Tore, o kahit magreklamo pa kayo dyan. O sige, magreklamo kayo, magsampahan niyo ako ng kaso. Walang problema. Harapin kayo. Ito yung kaso niya. Yun ang maganda. Ayan may Starlink pa silang mga dala, di ba? Saan ka pa? Umiiyak si Dada, putang ina, mawawala ng sahod eh. Sino pang magpapasahod ba sa inyo? Andun na si Kibuloy sa, kulungan ng, ng Diyos. Ikukulong na sa kulungan ng Diyos. Paano na yan? Ay, naku po. Nakakaawa naman pala ito. 16 days. Sinong sumuko? Walang sumuko. 16 days, dare-derecho, walang tulugan. Mga zombie na tong mga to. Alam nyo, 16 days, wala talagang susuko sa inyo. Kasi provided kayo. Kahit nga ikaw, Dada, nagla-live ka alas 2, alas 4 ng madaling araw. Grabing hanap buhay yan. Grabing pangangailangan yan. Bakit ganon, Dada? Wala talagang susuko. Provided kayong lahat eh. Kaya nga lang, mawawala na yan. May malay natin, yung kingdom na yan, mapag-gobyerno na po ang humawak dyan. Hindi natin alam kasi mahaba-haba pa po ding usapin yan, proseso. Diba? Diba? Hanggang sa huling hininga. Kung sumuko man si Pastor, kayang-kaya niya yung kaso niya. Ang gagaling ng abogado ni Pastor Kibuloy. Yun naman pala eh. Kayang-kaya naman pala ni Pastor eh. Bakit? Hindi siya sumuko noong hindi siya humarap sa korte. Kayang-kaya naman pala eh. Pinahirapan nyo lang yung sarili nyo. Kayang-kaya naman pala. Basic lang naman pala. Dapat noon pa lang sumuko na. Madyan niya. Thank you sa pakulay. Napakagaling ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Napakagaling talaga ng mga abogado ni Kibuloy. Yung isa dyan, sinungaling. Anong sabi niya? Hindi. Anong sabi niya? Hindi ko alam kung nasan si Kibuloy. Hindi daw niya alam. Pero nasan si Kibuloy? Nasan?
Oh, nandyan yata. Nandyan. Tabi-tabi lang. Ayan, oh. Oh, selfie pa more. Sige, selfie pa more. Picture. Oh, come on, selfie tayo. Oh, yeah. Come on. Sabi ko na nahuli na si Alice Guo, susunod si Kibuloy. Ah. Kaya sa mga nagsasabi na nasa ibang bansa daw si Kibuloy, ako hindi naniniwala doon. Diba? Tingnan nyo naman. Ah. Ang galing ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang gagaling. Napakarami nila. Sigurado tayo. Alam mo, Sigurado. kahit ano pang papuri mo dyan, sa mga lawyer ni Kibuloy, okay, wala namang may pake. Basta kami, napatunayan namin na yung mga lawyer dyan at kayong lahat dyan, mga sinungaling at mga mahihina. Kayo lang naman yung pumupuri sa lawyer ni Kibuloy kasi kakasamahan nyo. Kahit pansin yung bobo o may mali na, pupuriin nyo pa rin. Ganun lang naman yung buhay eh. Diba? Tayo hindi siya matatalo sa kasong gawa-gawa lang. Pag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka kasi nagsisinungaling ka lang. Yan! Tama yan! Pag nagsisinungaling ka, mahuhuli ka. Tingnan mo, si lawyer ni Kibuloy, Historio, nahuli. Anong sabi niya? Uulitin ko na naman. Hindi ko alam kung nasan si Kibuloy. Uy, nahuli. Nandyan lang pala sa kingdom, may communication pala sila. O di nahuli, di ba? Tama ka talaga, dada. Ang galing mo, ang bobo mo, nilaglag mo si Torion. Grabe. Sabi niyo wala dito si Kibuloy. Anong gagawin niya dito? O di sinungaling kayo. Ayan, nandyan pala si Kibuloy. Oh. Ah. Ano na ngayon, dada? Kaya mo pa ba? Tuloy natin to. Tuloy natin. Forward natin konti. Yan. Sigurado si Torre na nandito siya eh. Di ba? Eh hindi pala siya dito. Sumuko siya, galing siya sa ibang lugar. Ibig sabihin, bobo si Torre. Lahat ng kahayupan Ito, sige, tuloy natin. ni Torre dito, pagbabayaran niya. Tama? O anong problema kung nahuli na sumuko si Pastor? Anong problema dun? Sa mga basher, anong problema dun? May Ang dami problema. niyang abogado, kaya niya May problema. Malaking problema niyo, boy. Malaki kasi unang-una yung sahod medyo mababawasan kayo dyan. Mawawala na kayong paunti-unti ng pinapasahod sa inyo. Yun ang problema. Ang problema dito, isa pa sa problema, kiniklaim ni Kibuloy siya yung anak ng Diyos, powerful siya, kaya niyang ipa-stop yung lahat. Pero yung mga umaresto sa kanya ngayon, hindi niya kayang ipa-stop. Dapat sinabi niya, stop na kayo dyan sa ngalan ng aking pangalan. Si Kibuloy, stop. Wala man, di man na pa-stop. Ay, nako po. Tuloy. tanggol sarili niya. Anong problema dun? Forward natin dito. Ayan. Salamat, Ginoo. Dito tayo sa... Yan. Ay, naku po. Sabi ni Pastor kung saan siya nagtago. Patay ka, Tore. Diba? Patay si Tore. Pag sinabi ni Pastor kung saan siya nagtago, tang ina lahat ng kaso dito, Tore, yari ka. Ito, tama yung kabubuhan ni Dada. Ang sabi kasi ni Torre, no, General Torre, nasa bunker si Kibuloy. At ang sabi ni Dada, sumuko daw si Kibuloy pero hindi nakita doon sa bunker. So, pinapalabas ng bobo na Dada na may kaso daw si Torre dahil doon. Magkakaroon daw ng kaso. Tanga ka ba? Anong magiging kaso, boy? Anong magiging kaso? Napakalayo ng lipad ng utak nito, ah. Anong magiging kaso doon? Explain mo nga. Hula-hula ka rin eh. Hindi ka lawyer, hindi rin ako lawyer, pero ginagamit ko to. Oo, ginagamit ko to. Pag halimbawa ba, papasok ako sa isang school ngayon. Papasok ako sa isang school ngayon. Sasabihin ko, ay, dito yung school ko sa kanan. Bigla akong pasok. First day yan, ha? Hindi ko pala school. Hindi ko pala school yun. Nasa, kaliwa.
Papagalitan ba ako ng teacher na nandun mismo? Hindi. Kasi hindi mang krimen yun eh. Hindi krimen yun. Tanga. Ha? Nagkamali ka lang kung saan si Kibuloy. Krimen na agad? May krimen bang ganun? May kaso bang ganun? Tanga. Ang sasabihin lang sa'yo ng teacher, doon ka sa kabila, nasa kaliwa yung classroom mo, doon ka papasok. And then ikaw, pupunta ka doon. Ganito yung nangyari na pinapalabas mo ngayon kay Tore. Nasabi niya, ang sabi ni Tore, nandun sa bunker si Kibuloy. Okay? Tapos sabi naman ni Dada, wala daw doon si Kibuloy. Hindi, sumuko daw si Kibuloy pero wala sa bunker. Okay? Ngayon, tatanungin kita kung totoo man yung sinasabi mo. Pagbigyan kita, anong magiging kaso? May batas bang ganun? Tanga. Bobo ka talaga. Diba? Wala talagang silbi si Dada. And then, congratulations ulit sa ating mga kapulisan dyan. Oo, napakaganda ng inyong ginawa. Talagang pinatunayan nyo na mahal nyo yung mga Pilipino. No? Kahit okay lang yan, kahit winawalang hiya kayo dyan ng mga kulto, at least, nahuli yung leader nila. Yun ang importante dyan. Di ba? So, congratulations, no? Okay, congrats po natin mga pre, no? Comment nyo dyan. Congrats natin si Tore, ang ating mahal na Pangulo. Lahat po, lahat. Congrats po natin. Lalo na yung mga nagpuyat dyan sa Kingdom, na sabi ni Bato, kinakaawaan daw niya. Naawa daw si Bato dun. Diba? Ang gusto ni Bato talaga, umalis na kayo dyan. Kasi malapit yun na makita si Kibuloy. Alam niyo yung hearing na yun? Ano yun? Gusto niyang palayasin na yung mga pulis dyan para maging safe si Kibuloy. Diba? Ng ating paghihirap. Halos isang buwan. Uy, Joy! Hello po. Isa ba? Wala na silang magagawa. Hanggang selfie-selfie na lang sila. Huli na yung amo nila eh. Selfie-selfie na lang. Wala na. Nga. Iyan ang napalaan nyo. Diba? Kumusta? Forward nga natin dito. Ayan. Dito, yung nagdadaldal si Dada. Dito. Panis! Lager lang pala ang katapat mo. Hayop ka. Ang lakas ng loob mo. Kayabang-yabang mo. Vlogger lang pala ang katapat mo. Panis, banateros lang ang sakalam. Banateros lang ang sakalam. Tore, vlogger lang ang katapat mo. Tore, vlogger lang ang katapat mo. Ano bang nangyari kay Tore? Kumbaga, tinablan ba si Tore sa mga pinagsasabi nyo? Wala. Feeling nyo lang. Feeling nyo lang. Kasi kayo yun eh. Pero, no, walang nangyari. No? Kumbaga, kayo nga yung napahiya eh. Diba? Kayo yung napahiya. Tapos sasabihin nyo, vlogger lang pala yung katapat mo, Tore. O sige nga, anong nagawa nyo kay Tore? Tatanungin kita. Anong nagawa nyo kay Tore? Sinupalpal nyo ba? Napahiya nyo ba? Wala! Hindi nga kayo makapalag na animal kayo. Yun ang totoo dyan. Takot ka sa vlogger, Tore. Notice na kanina dyan eh. Ano gawin nila? Sama-sama tayo. Panis! Panis! Laban tayo. Natatakot ba tayo na sumuko si Pastor? Not guilty yan eh. Yes, di Diba? siya convicted. Not guilty? Si Kibuloy? Judge ka ba? Putang ina mo kang supot kang kalbo ka. Judge na pala, hindi lang pala to naging lawyer. Kasi kanina lawyer yung astahan niya eh. Ngayon judge na. Not guilty daw si Kibuloy. Not guilty. Tapos nung panahon ng mga nakaraang taon, binabanatan yung si Kibuloy na kulto ka, manyakis ka, yun mga sinasabi nyo eh. Tapos ngayon, dahil nandyan na kayo, bayad na kayo, not guilty na. Putang ina mo! Napakabobo mo talaga! Not guilty daw po! Grabing ka-abnormalan yan!
vlogger, naging lawyer, naging judge. Ang bagsak nito, kulungan. Una, trabaho niya, bugaw. Bugaw to si Dada. Hindi naging vlogger, vlogger-vloggeran. Naging lawyer na siya. Ngayon, naging judge. Ang bagsak nito, kulungan. Tuloy natin. Pero Yes, lilipid tayo. kayang-kaya niyang sagutin lahat ng kaso sa kanya dahil lahat yan fabricated. Kayang-kaya pala eh. Dapat noon pa. Dapat noon pa. Huwag nyo nang paasahin kasi yung mga mga manunood nyo dyan. Binubula-bula nyo pa. Siyempre, vlogger kayo, di ba? Bula-bulahin nyo lang yan. Nasa kasinungalingan kayo, sanay kayong mambula eh. Di ba? Bula-bulahin nyo lang. Palakasin nyo lang yung mga loob ng mga membro ni Kibuloy o mga viewers ninyo. Palakasin nyo lang. Para tuloy-tuloy yung kita sa pambubula nyo sa mga viewers nyo. At alam nyo sinungaling ang sinasamahan nyo, nambubula pa kayo. Sige lang. Ituloy nyo lang yan. Wala naman pumipigil sa inyo eh. Sabi nyo magagaling yung mga lawyer nyo. Nicky Buloy. Ay, wag niyong paabuti ng kalahating kailangan ma-dismiss agad yan kasi magaling pala yung lawyer eh. Magagaling. Sabi nila. Tama. Anong issue? Nalaman din ang katotohanan. Yes, mga kababayan. at least malalaman na ng lahat ang totoo. Nalaman talaga. Di ba? Alam na namin yung totoo. Alam na namin. Kaya nga, alam din ni Kibuloy ang totoo na sa sarili niya, okay, kasi tinatakasan niya yung batas, sign of guilt yan. Alam na ni Kibuloy na may pagkakamali siya. Kaya nga nagtatago. Yes. So Rihimas Rehas, bakit? Dahil minura ko siya? Ipakukulong niya ako dahil minura ko siya, wag na siyang mag-general. Magsalsal na lang siya. Ayoy. General Torre, magsalsal ka daw po. Binabastos ka nitong kupal na animal na to. Yun yung sabi ni Dada. Magsalsal ka daw. Diba? Wag ka na lang daw po mag-general, magsalsal ka lang daw. Binabastos ka. Abay, kailangan, General Torre, kami bilang isang sumusuporta sa administrasyon na to, sa mga kapulisan, sa'yo, at sa lahat na nandun lang sa tama, masasakta naman kami na hindi ka aksyon na binababoy-baboy ka lang ng mga animal na to. So, kailangan, General Torre, umaksyon ka na. Aksyonan mo itong mga putang ina na to. Huwag mo nang palagpasin po itong mga hinayupak, no? Ano natin dito? Region 3, di nga kami kinaya, yung pangbabash nyo pa kaya. 16 days, panis! Dito tayo, sa Ito ang sarili niya sa kahit saang korte. Ang ina, galit na galit si Dada, Dahil wala namang kasalanan na bro. Kayang-kaya niya. Bakit si Pastor? Walang science that can prove. Totoo yung kanilang mga allegations kay Pastor. Thank you. Kung totoo na kayang-kaya ni Pastor yung kaso na yan. Oy. Yo. Kayang-kaya ni Pastor yung kaso na yan. Oo, hindi nyo kayang ayan na. Thank you. Kasi Kayang-kaya ni Kibuloy yan. Kibuloy pa ba? Disappointed son of God yan eh. Oo, kayang-kaya talaga ni Kibuloy. Kasi, eto si Kibuloy, yan yung may-ari ng vibrator. Anyway, yun lang yung masasabi ko dito. Congratulations po sa ating kapulisan. Inuulit ko, proud kami sa ating kapulisan, sa ating Pangulo at sa lahat ng nakipagtulungan sa administrasyon, sa kapulisan. Proud po kami at pinapalakpakan po namin kayo. Diba? Yan.
bumalik agad sa inyo yung mga pinagsasabi nyo kay Tore na sinasabi nyo mapapahiya ka. Pero tingnan nyo naman, sino yung napahiya ngayon? Diba? Ang napahiya ay yung mga nang mahiya o na mahiya. Diba? Kaya, well, Kibuloy, good luck kung dadalhin ka sa Amerika. Magpakabait ka na lang doon. Yung mga Amerikano, kaibiganin mo na lang. Huwag na yung China. Huwag yung China. Matinding labanan po ito kasi America versus Kibuloy. Disappointed son of God versus Kibuloy. Good luck. So, yun lang masasabi ko. Share po natin ang video na to. Like po natin ang video na to. Subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Abangan nyo bukas. Matinding bakbakan po ang mangyayari dito. Okay? So, kita-kits po tayo bukas at may live po ako. At maya-maya, may upload din po ako maya-maya. Okay? So, yun guys, salamat. Ingat. Bye-bye.